Ang relasyon ng Morocco at Israel ay nagiging estratehiko, hindi na lang simbolismo. Mahigit 5 taon matapos ang normalisasyon sa ilalim ng Abraham Accords, sinasabi ng mga analista na ang kanilang pagtutulungan ay nakabatay na ngayon sa pinagsasaluhang kasaysayan, kooperasyon sa depensa, teknolohiya at pag-aalala sa lumalawak na impluwensya ng Iran. Sa US, 2027 panukalang batas sa depensa, may 10 taong plano para palalimin ang kooperasyong depensa ng Amerika at Morocco, kabilang ang drones, joint facilities at pinalawak na military exercises. Ipinapakita ng mas malaking larawan na ang Morocco ay hindi lang kasosyo sa Abraham Accords, kundi mahalagang estratehikong haligi ng kanluran para sa Israel at Estados Unidos. Narito si Dr. Mohammed Shatoum, political analyst at senior professor sa Universidad ng Rabat para magbigay ng impormasyon. Dr. Shatoum, sinusubukan ba ng Washington gawing kanluraning haligi ng seguridad ang Morocco para sa Abraham Accords gamit ang US Defense Bill na ito? Ibig kong sabihin, ano ba talaga ang tunay na layunin ng mas pinaigting na koordinasyong ito? Isa sa mga dahilan ng tagumpay ng Abraham Accords sa Morocco ay ang katotohanang matagal nang may ugnayan ang Morocco at Israel. Nakaugat na sa panahon dahil 2,500 taon na ang kanilang relasyon, na lumikha ng isang kultura na napakatatag sa pagitan ng mga Muslim at mga Hudyo sa Morocco. Tinatawag namin itong convivencia, na ibig sabihin ay pamumuhay ng magkakasama sa kapayapaan. At ito ang isa sa mga dahilan ng tagumpay ng Abraham Accords sa Morocco. Dahil ito ay may papaliwanag sa katotohanan sa ekonomiya, militar at pati na rin sa kultura, ang Morocco at Israel ay parehong sumusulong patungo sa isang uri ng matibay na relasyon na madalas kong tawaging alyansa. Bukas magiging isang napakatibay na alyansa ito habang lalo pang tumitibay ang relasyon at dumarami ang ugnayan. Sa bawat larangan, lalo na sa mga nabanggit kong larangan, ang ekonomiya, ang militar, ang kultura, at may mga palitan na nagaganap. At kailangan natin tandaan na may humigit kumulang 1 milyong mga Hudyo mula sa Morocco na naninirahan sa Israel at sila ay mga mamamayan ng Israel. Ang mga taong ito ay madalas na sa Morocco pa rin ang puso at sila ay bumibisita sa kanilang mga kaibigan pero pati na rin sa kanilang mga santo na matatagpuan sa buong bansa, sa mga kanayunan pati na rin sa mga lungsod. Pero paano naman pagkatapos ng digmaan sa Iran? Paano nito nabago ang papel ng Morocco? Mas naging mahalaga ba para sa Israel ang alyansang ito? Hindi lang diplomatikong paraan, kundi bilang tulay sa Mediterranean, Africa at sa mas malawak na mundo ng mga Arabo. Sa tingin ko, pagkatapos ng digmaan sa Iran, lalo pang paigtingin ng Morocco at Israel ang kanilang relasyon. At gaya ng sinabi ko, ang susunod na hakbang ay ang alyansa. At ang Morocco ay isang bukas na entablado, isang tuntuman para sa Israel upang makapasok sa mga pamilihan sa Afrika. Maganda ang karanasan ng Morocco sa laranang yon. At mayroon ng mga kumpanya mula sa Israel na nagnenegosyo sa Morocco at layunin nilang palawakin pa ang negosyong ito sa mga bansang at pamilihan sa Afrika. Kaya sa tingin ko, pagkatapos ng digmaang ito, lalo pang tataas ang antas ng ugnayan at magiging mas matatag at mas kapakipakinabang ang relasyon ng dalawang bansa sa lahat ng larangan. Napakapositibong pananaw para sa hinaharap. Dr. Mohab Shatoum, ikinagagalak ka naming makasama sa 24 News English. Maraming salamat. Wala nga naman, salamat din.